si Mama Kare, she is a Critical Skills Employment Permit Holder or CSEP, and siya yung nagdala sa amin ni Penpen dito sa Ireland. Namin, Penpen and I are having pancake Nutella with shape with mas i-emphasize actually namin yung joint family ng CSEP holder kasi yun yung aming category. Ayan, baked sushi gawin ni Mama. Anong karne yan, Ma? Crab stick. So yung general work permit holder, they can actually bring their dependents after 1 year ng pagstay here in Ireland. Ina-assess din ni Ireland kung talagang kaya mong buhayin yung parents mo dito. Hey guys! Good morning! Today is Sunday, November 19. Pasensya na po sa hindi ko maayos. Ayun, lakad lang kami. Si Mama and Penpen. We're going to have a breakfast outside. Ayun, ito lang actually routine namin every weekend. Kasi yun, parang ano na din, pang unwind sa sobrang busy sa work. Ayun. Minire-reward naman namin sarili namin na kumain din sa labas paminsan-minsan. Kahit at least once a week. Ayun. So, actually may topic tayo kahit papano. Aside from having breakfast outside, we plan to tackle a more depth discussion regarding joint family dito sa Ireland. So as you know, kung di ko alam kung alam nyo na, kasi konti lang naman din ng viewers, si Mama Kare, she is a Critical Skills Employment Permit Holder or CSEP, which is what we also call Stamp 1 Visa Holder, and siya yung nagdala sa amin ni Penpen dito sa Ireland. And kung alam nyo na, nadala niya kami actually immediately. So sabay-sabay kaming pumunta dito sa Ireland, and that's one of the privilege of a CSEP holder. Isa pang advantage ng dependent ng CSEP holder is that I can work actually, and visa ko naman is Stamp 1G. It's called Stamp 1G spouse visa, and I can work anywhere actually. So yun, mamaya na rin natin italakay in depth, and tatalakay din natin yung iba't ibang klaseng joint family ng iba't ibang visa holder, like general work permit, mga ganyan, kung eligible ba sila to work here in Ireland. Yun, malapit lang naman yung yung pupunta namin, banda dun lang yung parang coffee shop na pagbe-breakfastin namin. And actually medyo late na, 10:07 na ng morning. Yun, kasi pagka weekend talaga, sobrang late kami bumangon, parang bumabawi kami ng tulog from working, kasi hindi lang work ginagawa, nag-aalaga din kami ng bata, wala kaming childminder. So I work from home 4 times a week. Si Mama Kare ay once a week lang sa bahay, then hatid sundo kay Pen sa school. So yun, juggling, multitasking, ganyan. So yun, medyo mahirap pero kinakaya kasi mahal din ng childminder. And isa pa, kaya wala kaming childminder or hindi namin siya kine-crash, wala kaming actually makita. Mahirap maghanap ng crash dito. Ayun nga pala, crash means parang child care facilities here in Ireland. So yun, malapit na kami. Yan ang scene natin. Actually it's winter time na.
pakalbo na talaga yung mga puno dito. Tawid. Medyo malamig-lamig na, pero pagdating ng December, January, mas malamig pa. Even March. Actually March nag-snow dito eh. Pero isang araw lang. Morning lang nag-snow din, nawala. So yun, medyo mahaba ang winter. Yun yung medyo nakakasad lang kasi sobrang sobrang pale, sobrang pangit ng weather, nakakadagdag homesick. This time of year talaga homesick kami kasi Pasko, ganyan, kaming tatlo lang. We miss our family. So yun, ito yung Devon. Diyan kami magbe-breakfast, Jack Mondays. Ganda na, ang sarap ng food dyan. One of the best. Diba, ilang lakad lang, 5 minutes walk lang. Pasok tayo. Here or there? Sa dulo na lang tayo para makapag-video tayo. Oo. Go, babe. Ito yung napili namin para medyo kanto o. Hi, number 1. I got 9 only. 9? No, it says. What number is that? 1, 6. And this one is. It's 16. No, 1, 6. Oops. Babe, what are you going to order? Namin, Pen and I are having pancake Nutella with shape with a heart. Heart yan? Heart, pan heart. Hindi kita. And then kay Mama, what's your What are you upset? Shabata. Ano? Kibata. Kiyabata. Kibata. Saan stealer? So guys, we're going to church. Tapos na tayo misa. We missed the mass but we need to pray for our loved ones. And pray lang tayo muna. Then uwi na din. Let's discuss our topic at home. Medyo maingay kasi sa restaurant kanina, sa coffee shop. Pakita ko lang ng konti yung mas. May mas pa. May mas pa. Wala na. This is our church. One eternity later. So hello guys. Anong oras na? 4:15 na. So yung last na clip is nung morning pa, nasa simbahan kami. Yun, medyo tumalon tayo ng time kasi ayun, wala na naman masyadong i-vlog. Tawag dito, ang nangyari ngayong Sunday is after namin bumalik dito, umalis din kami dahil nag-grocery pa kami nun. And then yun, naligo lang kami, and then yun, ganito lang talaga din yung buhay sa Ireland. Pagka weekend, walang ganap, sa bahay lang, saka ang lamig. Sobrang lamig, naka-jacket pa kami. Sobrang lamig na dito. Tapos na ang autumn. We're entering na sa pinakamalamig na stage na hanggang April na winter. So yun,
Ang activity namin today, magbe-bake si Mama Karen, no? Magbe-bake siya ng baked sushi. And then, habang nagbe-bake siya, papanoorin natin siya. And then, magtatalakay natin yung topic natin, which is, mas focus tayo ngayon, guys, sa joint family. Kasi marami rin nagtatanong sa mga comment section regarding joint family ng CSEP holder, joint family ng general work permit. So yun, medyo ito topic na saglit lang siya actually, guys. Ayan, di ba? Ayun, saglit lang siya. Mas i-emphasize actually namin yung joint family ng CSEP holder kasi yun yung aming category. Ngayon, yun lang siguro yung medyo mas pinaka-detailed namin na ma-explain sa inyo kasi yun yung category namin. Regarding sa other categories, itatalakay din namin sila pero hindi siya ganun ka-detailed kasi ayaw din namin na magkamali or mabigyan kayo ng misinformation. So yun, start tayo sa CSEP holder. So actually, ang mga CSEP holder or the Critical Skills Employment Permit holder, ito yung example is yung mga accountant, nurses, engineers, doctors yan na nag-apply to work here in Ireland. They can be part of CSEP. So, ano pa ba? Paano ba natin na-explain? So, yun. It can have like many advantages pero meron din siyang may mapabanggit din kami na disadvantage niya. So, first, yung mga advantages niya regarding sa dependents, they can actually bring their family, dependent family, immediately. So yun yung sa case namin, si Mama Kare, ang CSEP holder, dinala niya kami ni Penpen dito, sabay-sabay kaming nag-apply, sabay-sabay kaming na-approve ng visa, and then yun, sabay-sabay kaming pumunta dito sa Ireland. Yun yung pinaka-easiest way. Kasi kapag hindi mo nasama yung family member mo, it will take you more than 1 year para masama sila. Oo, kasi ano kunwari, Base lang yan sa base lang din siya sa understanding ko, oh. Kasi, kailangan, pagpunta mo dito sa Ireland, bago mo ma-apply yung family mo, you need at least 6 months kasi may mga requirements yan, like yung bank statement mo dito sa Ireland dapat 6 months siya, ganyan. So and then you have yung pen? Chocolate. and you have to prove your residence here. Dapat may address ka dito, ganyan. So ayun, mas marami na siyang requirements compared dun sa sabay-sabay kayo pumunta. Isa pa na experience na or nalaman namin from our friends na nag-apply ng hiwalay is kailangan pa nilang mas i-prove yung relationship na proof of relationship, like alam niyo na yung mga wedding photos, ganyan, or kung de facto kayo dapat na magkasama may proof kayo na nagkasama kayo sa isang bahay for at least 2 years, ganyan. Mga ganun. So, yun, kapag after 6 months nga na stay mo dito, saka ka palang mag-a-apply ng joint family, wherein ang average daw is 8 months. So, yun, yung sinasabi ko sa inyo, after 1 year nyo pa makakapiling yung family nyo. Baka ganun, no? So, yun. Ayun lang naman yung base observation namin, saka yung pagkakaalam namin. Pero, it's still wise na magtanong-tanong pa rin kayo sa ibang kakilala nyo. And kung mag-research kayo. Yun lang, mag-research. Tapos, isa pang advantage nga nun is yung spouse mo, which is your spouse or your de facto mo, na dependent mo, they can work here in Ireland without securing a work permit.
once na makuha nila yung IRP nila, they are eligible to work anywhere. Part-time man yan or full-time. So, yun, isang malaking advantage siya. Kaya nga, parang it's advisable din talaga. Kung kaya nyo talaga, na isama nyo na agad yung spouse at yung children nyo. Kasi yung spouse nyo, makakatulong sa mga gastusin dito sa Ireland. Diba? Pero pwede, makapag-work lang siya or makapag-work lang siya after niya makakuha ng IRP. Oo, after ma-secure yung IRP. Pero yun, in reality, yung IRP sobrang tagal. Parang inabot ng 3 to 4 months bago mo ma-secure yung IRP mo. So, dapat may bago kang pera. Dapat may bago kang pera. Ayun, in our case, kung hindi nyo napanood yung mga previous videos namin, after 1 year, actually, after 1 year pa ako nakapaghanap ng trabaho kasi hindi rin ganon ka medyo hindi naman sa mapili. Parang kino-consider namin kasi may anak kami. So hindi ako pwedeng mas pinipili namin yung work na pwede ako mag-work sa bahay para mas maalagaan namin si Pen. So, isang advantage din kung wala kayong anak, madali kayo makakapag-apply kasi sobrang dami din na trabaho dito, di ba? Pero yun, mas preferred ko din kasing makakuha ng work na related dun sa past experience ko, which is yung sa finance. Kaya ka maingay? So, another advantage ng CSEP holder is that after 2 years ng pag-stay nila dito sa Ireland, they can apply for a permanent residence permit. So, tinatawag din siya na Stamp 4. So, yun, regarding pala sa stamping, hindi ko nabanggit. Ang Stamp 1 yan, sila mama, critical skills. And ako, spouse visa, Stamp 1G. Si Penpen, walang stamp yan kasi dependent lang siya at under 18 pa siya. Tapos, ang Stamp 4, resident permit holder. Isang disadvantage ng CSEP holder is naka-tie up sila sa specific company na pinagtatrabuhan nila. Hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng mag-part-time job, hindi rin sila pwedeng mag-business. So yun, nakatali lang talaga sila dun sa company nila initially. So pero may work around yun actually. Meron kami kakilala na, so this is real experience. Nakapag-apply sila, nakaalis sila dun sa specific company after 1 year. So ang sabi din daw, you can apply different job after 1 year mo dun sa company. As long as yung sponsor. Yun nga, hindi pa tapos yun. As long as yung lilipatan mong company is nag-i-sponsor din ng CSEP permit. So yun yung work around doon. And then isang advantage nun is that yung hindi mawawalang walang bahala ba tawag doon? Hindi mapupunta sa waste yung isang taon mo dun sa original company mo kasi reckonable siya para doon sa 2 years na sinasabi namin na stamp for application. So kapag after 1 year, di ba, nag-apply ka na, and then you only need another 1 year dun sa second company mo para ma-eligible ka for stamp 4. So yun, bilang pa rin siya. So don't worry, kung ayaw mo na doon sa company mo, mag-wait ka lang ng 1 year and then apply ka sa another company na nag-sponsor ng CSEP, good to go ka na, di ba? And yun, and then focus din tayo nga pala sa joint family ng CSEP holder katulad ko, Stamp 1G. Hindi ako actually 2 years. After 2 years makakapag-apply ng Stamp 4. I need actually 5 years para makapag-apply ng Stamp 4. Or permanent residency. Or permanent residency. So ano pa ba? So papakita mo yung nilundi na? Mamaya, silipatan na natin. So yun, tapos na tayo sa CSEP. Pakita muna natin kung ano ng status ni Mama Kare. Parang din. Ay po. Ayan.
baked sushi gagawin ni Mama. Anong karne yan, Ma? Pen, crab stick. Crab stick. Pen, say hi. Ingay-ingay mo kanina, ha? Ayan. Hinimay-himayin niya ni Mama Kare. So, Dito na. nasa first step pa lang si Mama. Dito mo lagay. At nakakalahati na tayo sa vlog natin. Siguro the rest na lang ng kahit matapos natin yung topic, tuloy-tuloy pa rin natin na, Ma. Yan. Yan pa lang. So, yan, habang naghihimay-himay si Mama and Pen, tuloy na tayo sa next natin is yung general work permit. Ayun, hindi na namin siya masyadong madidetalye, based lang dun sa na research ko at sa mga nalaman namin sa mga may general work permit holder. That's hard anymore. So, yung general work permit holder, they can actually bring their dependents after 1 year ng pagstay here in Ireland. So, yun, medyo malayo siya dun sa CSEP holder kasi yun nga, kailangan pong mag-antay ng 1 year. Pero yung 1 year na yan, kailangan can bring family after 1 year of work. After 1 year, the work permit was issued. Hindi after 1 year na dumating ka dito sa Ireland. Yun. Oo, yun yung sabi sa research. So, earlier pa yun. Pwedeng earlier. Mas shorter. Mas shorter pa sa 1 year. Kasi, actually, may issue yung work permit mo. Wala ka pa dito, di ba? Tapos, stamp. Ang tawag sa stamp ng spouse spouse or de facto ng general work permit is stamp 3. So, iba pa sila dun sa amin na stamp 1G. So, isa pang difference is... so, yun. Ang pagkakapareho din naman ng namin is yung stamp 3, they are eligible after 5 years ng pagstay dito sa Ireland, eligible for stamp 4, which is yung resident permit. Permanent resident. And also, they can change their employer. It's good. Ay, pwede ba kainin yan? They can change their employer after 1 year din. Pero yun, yung lilipatan nila na company, katulad din nung sa CSEP, dapat nag-i-issue din ng general work permit. Nag-i-sponsor. Yun nga, yung dependent ng general work permit holder, they can actually work here in Ireland but they need to secure a work permit. Yun yung difference. Ganun. Oo. So para maging general work permit holder din sila eventually. So yun yung big difference ng sa amin versus dun sa spouse ng general work permit. They need to secure. Kami hindi na kami need mag-secure ng work permit kapag mag-a-apply sa other companies pag magtatrabaho. Pero yun yung sa kabila, sa general work permit holder, they need to secure a work permit. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang difference? Yun, ang stamp 3 din, matagal pa yun. They are eligible also for after 5 years for PR, for permanent residency. So yun lang masasabi namin regarding sa general work permit, guys, kasi yun, unang-una, ayokong mag-over information sa inyo or misinformation sa inyo. Mas maganda mag-research din kayo, 'di ba? At yun, talo naman tayo sa isa pang type ng joint family visa wherein the dependent parent. So yun, actually medyo komplikado yung dependent parent dito kasi hindi sila really sagot talaga ng government. Dapat handa ka sa paggastos dahil yun, parang walang masyadong government support para sa dependent parent. Ina-assess din ni Ireland kung talagang kaya mong buhayin yung parents mo dito. Ang requirement is dapat ang
combined income mo at ng spouse mo is 60,000 euro sa isang parent, pagka dalawang parent, 75,000 euro, at ito yung catch, dapat after tax and deductions pa siya. So, parang net pa siya. So, yun. Pero yun, hindi ko maintindihan. Ang sabi, after tax and deductions in each of the 3 years before their application. Ano sabihin? So, yun, 3 years before the application. So, isang dapat at least 3 years na dito ka na sa Ireland. Ang hindi ko alam kung cumulative ba yung 60,000 na yun sa distributed ba siya sa 3 years or per year siya. Per year. Hindi ba? In each of the 3 years eh. Hindi ko yun, i-research nyo na lang. Isa lang kasing kakilala din namin dito sa Limerick na may dito, na naka-stamp zero. Stamp zero yung tawag sa dependent parent. Wherein may talaga, mga pera din talaga sila. Saka, di ba, may mga properties yung mismong si nanay, di ba? May mga properties siya sa Pinas. So, mas na-prove nila na kaya nilang manirahan dito sa Ireland. So, yun. Siguro, in our case, hindi pa namin kaya yun. Baka, papuntayin namin parents namin dito. Family visit lang, Tapos, renew na lang. So, yun. Medyo mas okay sa ibang bansa, like sa Canada, di ba? They can apply for tourist visa na magre-renew lang after 6 months, di ba? Ganun sa Canada. Mahal din ng di ba? Ng IRP ng bawat 300 euro. Ng parent saka ng bawat dependent. Mahal din. Tapos and then yung last, etong last na topic natin ay na category. Hindi ko siya in detail sa inyo kasi yun nga hindi namin siya category. Pero babanggitin ko na lang for the sake of our video. Yung spouse or de facto ng Irish national. So ang alam ko is automatic stamp 4 sila pagdating dito sa Ireland. So yun, nabanggit ko ba? Hindi ko pa pala nababanggit ang mga benefits ng stamp 4. Actually, ang stamp 4 yung permanent residents, they can work anywhere without securing a work permit, and then they can do part-time also, they can do business, they can be also a self-employed, ganyan. So maraming advantage ang PR. So yun lang yung na-research ko. Sana may medyo nakatulong sa inyo. Ang dami kasi nagtatanong regarding joint family, di ba? Dapat yung sa case natin, yung pagpunta natin dito mula Jamaica. Oo, yun. Yung sa case namin, actually, iba pa yung case namin compared sa iba. Kasi, hindi kami galing Pinas nung pumunta kami dito sa Ireland. Galing kaming Jamaica. Kung napansin nyo sa mga past videos namin, may mga over 20 videos kami regarding sa Jamaica. Nagstay kami sa Jamaica for 1.5 years. So, yun, from Jamaica, we went straight here sa Ireland. Tapos, yung processing naman yung parang timeline, siguro explain ko lang yung timeline ng processing ng visa namin. Nakapag-interview si Mama Karen ng February 2022, and then, yun, nung naipasa niya yung interview na yun, nag-apply kami ng work permit niya, siya lang pala, nag-apply siya ng work permit niya, pasa siya ng mga requirements, and then after 6 weeks, na-approve na yung work permit niya, na-issue na yung work permit niya, and then, that's the time na nag-apply na kami, 3 sabay-sabay for I'll call you when it's ready. For visa na. So, nasubmit namin yung visa namin by June. Pero hindi kami dumaan sa yung tinatawag nilang VFS. Sorry, hindi ko talaga alam kung paano yung VFS na sinasabi nila. Kasi direkta kami pinasa namin mga requirements namin kasama yung original passport namin sa Canada. So, yung Jamaica under siya nung embassy ng Ireland sa Canada. And then, from that, nag-apply kami by June. Pero, iba yung case namin kesa doon sa mga kasama namin. Kasi may mga kasama kami na nag-apply na single sila. So, wala silang dependent.
nung nag-apply sila sa Canada, 2 weeks. sila na mismo na-approvean after 2 weeks yata yun, no? Or 2 weeks or 3 weeks. Na-approve na sa kanila, binalik na agad sa kanila yung visa. Yung passport with visa. Kami, pinadala pa from Canada, here in Ireland. Pinadala pa yung mga documents namin at ang Ireland ang nag-approve. And then, kung susumahin yung timeline nung application nung from the start na nag-apply kami, nag-submit kami ng documents sa Canada, parang inabot ng 2 months, no? June yun tas August kami na-approve. Mabilis lang. Yun. Mabilis lang pag sa labas ng Pinas, actually. Kaya hindi na rin kami dumaan ng POEA. Yun yung pinaka sobrang masyadong matrabaho. Yun yung case namin. More than 1 year na kami dito sa Ireland. So, nasa ka na, mama? Yan. Sinishred lang yung... Sinishred niya. Ginugunting-gunting niya yung crab meat. So, medyo mahaba na pala ang vlog ko. 23 minutes na to. So, baka di mo naman... So, hindi ko na ang gagawin ko na lang yung finished product, no? Yun. Kasi hindi naman tayo tutorial ng sushi. Pero guys, sobrang sarap ng baked sushi ni Mama Karen. Wow. One of the best. Hindi ka mo nakakakain sa iba ata kasi ng baked sushi. Nga sa bagay. And guys, balik kami after ilang paalala. Paalala. 1 eternity later. And tapos na. Medyo nasunog. Medyo nasunog. Sunog to. Ayan ang sushi. Baked sushi ni Mama. Ay, hindi ko lalagyan ng ano. Ayan guys. Ang laki naman oh. Ay, marami ba? Diba? Pinggan mo na to eh. Sorry. Yan. Bago natin ilawal yung... Ang laki pa rin ng seaweed mo. Ay. Ano ba yun? Ano ba yun? Ang laki ng seaweed mo. Sige. Bahala ka. Titikman natin. Masyadong madami yung seaweed mo. Konti lang yung seaweed natin. Hap. Good job, Mama. O di lalagyan ko ulit. Okay. So, masayad yung damit mo. Yun. Sorry. So, yun guys. Tapos na ang seaweed. Ang baked sushi. Nagbababay na kami. Thank you for watching. Please subscribe to our channel. Bye-bye. Bye!